Janine Gutierrez, may bagong proyekto nga ba sa ABS-CBN? Enrique Hill, bakit namanghasa ka pamilya actress? Usap-usapan ngayon ang kapamilya stars na sina Enrique Hill at Janine Gutierrez matapos ang kanilang naging encounter sa ASAP Natin To. Nitong February 11, muling nagbalik sa dance floor ang aktor kung saan sumayaw siya ng Teach Me How to Doggy. Matapos ang dance performance ni Enrique Hill ay in-interview siya ni Janine Gutierrez at Eric Santos para i-promote at imbitahan ng madlang people para sa kanyang comeback movie na I Am Not Big Bird kasama ang kanyang co-star na sina Red Oliero. Nang natapos ang kanyang pagpo-promote sa pelikula ay nabaling ang atensyon ng aktor kay Janine Gutierrez upang magpasalamat. Hindi na napigilan ni Enrique Hill ang purihin ng dalaga dahil sa taglay nitong kagandahan. Bagamat hindi narinig ng maigi sa mic kung ano ang sinabi ng aktor, marami ang nag-assume na ang sinabi niya ay "You are so gorgeous." Grabe. Nagpapasalamat naman si Janine sa compliment na sinabi sa kanya ni Enrique Hill. Hindi naman nakatakas sa madlang netizens na tila may spark ang dalawa at may chemistry together kahit nasaglit lang silang nagkasama. May mga netizens na todo ship sa dalawa dahil naniniwala silang hiwalay na talaga ang lesken at nakikitang may chance ang dalawa dahil sa maiksing pagkakataon ay may chemistry at spark na ang dalawa. Pero sa ngayon ay hindi pa naman malinaw kung single na nga ba si Enrique Hill dahil base sa kanyang statement sa recent interviews ay okay sila ni Liza. Ayon pa niya, sa ngayon ay masaya siya sa kanya-kanyang achievement nilang dalawa at ang focus nila ngayon ay ang kani-kanilang individual careers. Samantala, for the first time nag-open up ang TV host na si Ryan Bang patungkol sa kanyang love life. Sa kanyang panayam with TV Patrol, idinitalye niya kung paano sila nagkakilala ng non-showbiz girlfriend na si Paula Huyong. Ayon kay Ryan, nagsimula ito nang nakasama sila sa isang football game. Natanong din kay Ryan kung ano ang naging reaksyon ng kanyang parents nang ma-meet nila si Paula. Kung maalala, September last year nang magtungo ang couple sa South Korea upang ipakilala ni Ryan sa kanyang pamilya ang girlfriend. Kasunod niyan ay inamin ni Ryan Bang na si Paula na nga ang itinuring niyang forever at the one kahit wala pang isang taon ang kanilang relasyon. Matatandaan noong Agosto ng nakaraang taon nang ipinahayag ni Ryan ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas at sinabing gusto niyang manirahan sa bansa at makapangasawa ng isang Pinay. Makalipas ang ilang linggo, kinumpirma ng TV host na in a relationship na siya pero hindi pa niya ito masyadong idinitalye. Makalipas ang 2 buwan ay binandira ng couple ang first ever public photos nila sa gitna ng kanilang Hong Kong trip kasama ang It's Showtime host. Magmula niyan ay madalas na silang makita sa mga Instagram posts. Sa kabilang banda naman, klinaro naman ni Nanay Christy Fermin at Romel Chica kasama si Wendell Alvarez na wala silang binanggit na mga pangalan ng mga kilalang personalidad na nauugnay kay Dominic Roque. May vloggers kasi na nagbanggit ng mga pangalan ni na Albay 2nd District Representative Joey Salcida, dating presidential spokesperson Harry Roque, dating Congressman Boy Suntay, Congressman Sandro Marcos at Senator Bongo Jr. Ayon pa ni Christy Fermin, ang dami-dami daw mga pangalan ng politikong nadamay na magmula ng ilang tad ng showbiz nauna ang kwento tungkol sa hiwalayan ni Bia Alonzo at Dominic Roque. Nag-ungkat daw kasi ito ng banggitin ni Christy Fermin sa showbiz nauna ang may-ari ng tinitirhang condo unit ni Dominic Roque ay isang politiko at siya rin ang boss ng dating aktor. Ang mga politikong ilinawit sa kwentong ito, unang-una ay si Senator Bongo. Nagulat raw siya at mayroon pang isang vlogger na naglakas ng loob na binanggit ang pangalan ni Senator Bongo. Hinamon naman ni Christy Fermin ng ibang vloggers na ma-make up sa showbiz nauna na maglabas ng resibo. Samantala, hindi napigilan ng Queen of All Media na si Chris Aquino na sagutin ng isang netizen na nagsabing karma raw ang dahilan kaya ito may malubhang sakit. Sa
kanyang Instagram post kung saan nagbigay pugay siya sa yumaong Dreamscape Entertainment head na si Dio Indrinal, ay may isang netizen na nag-comment ukol sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama raw ang ugali ni Kris Aquino kaya ito ay nangyari sa kanya. Tila binura na nga ng netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang sagutin ni Kris Aquino. Kahapon lang ay ipinagdiwang ng Queen of All Media ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang lumalalang karamdaman. Ayon pa ni Kris Aquino, sa Lunes ay papasok na siya sa ospital para subukan ng biological na gamot upang isalba ang kanyang puso. Pagbabahagi niya, may mga gamot daw siyang sinusubukan pero may malaking big rest ito dahil hindi binibigay ang gamot na ito na hindi na binibigyan muna ng steroids. Humingi raw si Kris Aquino ng karagdagang dasal para sa bagong susubukang gamot. Samantala, usap-usapan ngayon ng mga kumakalat na larawan ng kapuso actor na Sian Lim kasama ang film producer na si Iris Lee. Isang Facebook page kasi ang nagbabahagi ng larawan ng aktor kung saan makikitang nakaakbay ang aktor sa producer at nakahawak rin ito sa kanyang kamay. Bukod kay Sian Lim ay makita rin sa naturang larawan ng singer-songwriter na si Juan Carlos Labajo kasama ang rumored girlfriend nitong si Dia Mate. Matapos mag-viral sa social media ang naturang larawan mula sa Watanabe Writing Development ay maraming mga supporters ng Kapamilya TV host at actress na si Kim Chiu ang hindi mapigilang manggigil. Matatandaang si Kim Chiu ay ang ex-girlfriend ni Sian Lim at tumagal ang kanilang relasyon for 12 years. Last year ay umugong balitang hiwalay na ang dalawa at may lang mga netizens sabing may third party ngunit hindi naman ito agad sinagot ng dalawa. Nitong December 2023 lang nang tuluyang maglabas ng statement si Kim Chiu kung saan kinukumpirma nitong tuluyang hiwalay na sila ni Sian Lim. Base sa mga comments ng netizen ay tila tama ang kanilang hinala na may kinalaman ang film producer sa hiwalayang Kim C. May nagsabi rin na baka wala namang nangyaring cheating dahil hiwalay naman ang dalawa. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag ang kapuso actor at direktor. Sa kabilang banda naman ay nagpahayag ng suporta ang kapamilya actress na si Ivana Alawi sa mga ipinaglalaban ng mga driver sa nakaambang jeepney face out sa bansa. Isang video ang ibinahang Panday Sining PUP sa kanilang Facebook page nitong February 13 kung saan makikita ang dalaga na nakasakay sa harap ng jeep katabi ang driver. May pasahirong nagtanong kay Ivana kung ano ang kanyang masabi ukol sa nalalapit na pag-face out ng tradisyonal na jeepney. Taong 2017 pa nang simulan ng Department of Transportation ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Hindi naman sang-ayon ng mga jeepney drivers at operators sa ipinatutupad na programa dahil masakit sa bulsa ang modern jeepneys na ilang milyon ang halaga. Ayon pa sa tanong ng isang netizen, ano raw masabi ni Ivana Alawi sa jeepney face out? Support din ba ito sa kapamilya actress? Suportado raw ni Ivana Alawi ang mga drivers. Aliw naman ang mga kapwa pasahero sa likod ng jeep sa naging tugon ng 60 actress. Kayo, ano ang masabi na humanga si Enrique Hill kay Janine Gutierrez? I-comment kung sang-ayon ba kayo kung magkakaroon sila ng proyekto at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.